Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang lugar na ito na tinatawag na Strongsville ay isa sa maraming tahimik na bayan na makikita mo sa Cleveland. Diyan sa lugar na yan nakatira ang pamilyang Sharila. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanilang buhay dahil napaka-pribado na mag-asawa. Pero ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay saksi kung gaano nila pinalaking maayos ang kanilang mga anak. Ngunit kahit anong tago nila sa mga nangyayari sa kanilang araw-araw na buhay, nang ang isa sa kanilang anak ay nasa tamang edad na at ito ay nagkaroon ng access sa social media, si Mackenzie ay madalas na mag-post na masasabi mong walang pagkakaiba sa ibang mga teenagers sa panahong ito. Siya ay merong sarili niyang TikTok account kung saan ibinabahagi niya ang araw-araw niya mga ginagawa. At kung siya ay nasa mood, madalas din siyang mag-post ng mga bagay na inilarawan ng ibang mga tao na careless videos kung saan nagjo-joke siya tungkol sa paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. I'm not even cool. I'm just one of those girls that can do a lot of drugs and not die. Nang siya ay 13 taong gulang ay pinakilala nito ang kanyang nobyo na si Dominic Russo. Si Dominic ay pinanganak noong September 24, 2001 at siya ay merong 8 mga kapatid. Bagamat ang binata ay hindi magaling sa academics, ay sinisigurado naman ito na makakabawi siya pagdating sa sports. Ito ay inilarawan na magaling makisama kaya madali lamang siyang magkaroon ng mga kaibigan. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay binahagi na ang kanyang mga magulang ay ginawa ang lahat para sila ay magkaroon ng maayos na buhay at makatapos sa pag-aaral. Nang makagraduate si Dominic sa high school, siya ay natanggap sa Ohio University. At doon ay nag-enroll siya ng performing arts dahil pangarap niya na maging sikat at matagumpay na music producer. Bukod dyan ay gusto rin nito na magtayo ng sarili niyang clothing lines. At sa lahat na kanyang mga ginagawa ay kasama niya ang kanyang best friend na si Davion. Ang dalawa ay naiulat na lumaki sa magkaibang mundo. Kung si Dominic ay merong supportive na mga magulang, si Davion naman ay merong masalimuot na nakaraan. Sa murang edad pa lamang, siya at ang custody ng kanyang dalawang mga kapatid ay kinuha na ng Child Protection Services dahil sa hindi nila maayos na kalagayan. Ang mga magulang ni Davion ay naiulat na parehong mga drug addict. Kaya upang hindi sila mapariwara, ay pumagitna na ang CPS at silang magkakapatid ay inilagay sa foster care system. Kalaunan ay sama-sama silang inampo ng mag-asawang ito. Sa interview kina Mr. and Mrs. Flanagan, nang ampunin nila ang tatlo ay sobrang payat ng mga ito. Ngunit kahit hindi naging madali ang kinagistan niyang buhay, si Davion ay masaya na nagkaroon sila ng pangalawang pagkakataon para mabago ang takbo ng kanilang buhay. Habang siya ay lumalaki, si Davion ay nakitaan ng determinasyon at galing sa anumang sports na kanyang pasukin. Ayon kay Mr. Flanagan, ito ay may balak na pumasok sa Barber College dahil gusto nitong magtayo ng sarili niyang barbershop. Ginamit din niya ang social media para matuto ng mga basic skills kung paano maayos na maggupit. Noong May 2022, sa gabay ng kanyang mga bagong magulang ay excited na nagpasa sa Davion ng college application sa All-State Barber College Life Beyond. Habang ang magkasintahan naman na sina Mackenzie at Dominic ay may plano din na kung makatapos sila sa pag-aaral ay magkasama nilang tutuparin ang kanilang mga pangarap, maghanap ng trabaho, magpakasal at magkaroon ng sarili nilang pamilya. Ngunit ang maganda nilang plano sa kanilang buhay ay hindi na mangyayari dahil noong July 30, 2022, ang mga ito ay masasangkot sa isang pangyayari na gugulat hindi lamang sa kanilang maliit na lugar pero sa buong Amerika. Ayon sa mga reports, noong July 30, 2022, ang tatlo ay magkakasamang dumalo sa isang party. Doon ay ilang oras silang masayang nakipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Nang ang magkasintahan ay uuwi na, si Davion ay nakiusap kung maaari siyang makisabay papauwi. Sa actual CCTV footage na ito ay makikita na dumaan si Mackenzie sa tahimik na kalsadang ito pero ilang minuto pagkalipas niyan, ang sasakyan na umalis na walang kagalos-galos ay makikitang wasak na wasak pagkatapos itong bumangga sa pader. Ang balita ay kaagad nakarating sa pamilya ni Mackenzie, Dominic at Davion.
Ang mga pulis kahit ang pamilya ng tatlo ay inakala na ang nangyari ay isang aksidente lamang. Base sa ulat, ang driver ng kotse na si Mackenzie ay walang malay na natagpuan at ilang minuto pagkatapos na matanggal ang naipit nitong hita sa dashboard ay mabilis itong isinakay sa chopper para maisugod sa pinakamalapit na ospital. Ngunit ang nobyo nitong si Dominic at kaibigan nitong si Davion ay idineklara namang dead on the spot sa tindi ng impact ng sasakyan. Pagkatanggap ng masamang balita ay kaagad pumunta sa crash site ang pamilya ng tatlo. Habang nagpapagaling si Mackenzie sa ospital, ang pamilya naman ng dalawang binata ay malungkot na inihanda ang burol ng mga ito. Nang siya ay fully recovered na, ang mga magulang ng 17 taong gulang na dalaga ay binahagi dito ang nangyari kina Dominic. At katulad ng inaasahan, ito ay malungkot at hindi mapigilang maiyak sa nangyari. Ang kanyang mga magulang ay ginawa ang lahat para matulungan ito na makamove on. Ipinasok nila ito sa therapy at inilalayan hanggang matanggap ng dalaga na ang lahat ay isang aksidente lamang. Dumaan ang ilang linggo at buwan ay tila maayos nang nakaka-move on si Mackenzie. Ang mga litratong ito na kinuha noong November 2022, 4 na buwan pagkatapos mangyari ang aksidente, ay tila patunay na bumabalik na ang dating masayahin at palalabas na si Mackenzie. Naging madalas na rin ang kanyang pagpo-post sa social media kasama ang kanyang mga kaibigan at naging open na rin siya sa pagdalo sa mga concert at parties tulad ng Halloween. Ang kanyang ina ay aprobado ang kanyang costume at sinabi nito na pagkatapos ng nangyari ay deserve ni Mackenzie na sumaya. Sa lakas ng kanyang emotional support, ito ay hindi lamang nakamove on, pero ang dalaga ay nakagraduate din sa high school. Noong 2023, ang 18 taong gulang na si Mackenzie ay nasa kalagitnaan rin ng paghahanap ng university na kanyang papasukan. Ngunit ang mga tao ay magugulat dahil noong April 2023, 9 na buwan pagkatapos mangyari ang aksidente, ito ay inaresto ng mga otoridad. Siya ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Sa hearing na ito, ang dalaga ay nag-plead ng not guilty. Ngunit ang pagtatangka ng kanyang kampo na makalabas siya pansamantala sa pamamagitan ng pagpapiyansa ay hindi naman nagtagumpay. Sa halip, ang judge ay sinabi na mangyayari lamang yun kung sakaling mabayaran nila ang $500,000 bond. Ipinagbawal din ng hukom na wag niyang tatangkain na kontakin ang pamilya ng mga biktima. 3 buwan pagkatapos niyang maaresto, si Mackenzie ay humarap sa korte sa kauna-unahang pagkakataon at sa halip na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa harap ng jury, ay mas pinili niya na ilaban ang kanyang kaso sa harap ng judge o yung tinatawag na bench trial sa US. Sa loob ng korte ay pinagtanggol ng defense attorney ang kanyang kliyente at sinabi nito na ang kasong murder ay dapat ibasura dahil aksidente lamang ang nangyari. Ipinagdiinan nito na si Mackenzie ay hindi maaaring sampahan ng murder dahil para sa kanilang kampo, ang prosecutor ay walang malakas na ebidensya na magpapakita na pinlano at sinadya talagang patayin ni Mackenzie ang mga biktima. Sinabi nito na walang audio o nakuhang video sa loob ng kotse kaya mahirap mapatunayan kung ano ba talaga ang nangyari sa tatlo bago nag-crash ang sasakyan. Idinagdag din niya na walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng dalaga, kaya ang mga kaso ay purong espekulasyon lamang at mas malaki ang posibilidad na ang nangyari ay resulta ng kapabayaan ni Mackenzie dahil ito ay hindi magaling na driver. Sa paglilitis ay mas pinili ng dalaga na manahimik. Hindi ito tumestigo para sa kanyang sarili at hinayaan niya ang kanyang defense team na ipagtanggol siya. Mula simula hanggang matapos ay nanindigan ito na wala siyang maalala sa nangyari. Ngunit ang prosecutor na humawak ng kaso ay sinabi sa judge na kaya nilang mapatunayan na sinadya talaga ni Mackenzie ang lahat. Sa trial ay nabunyag na ang tila malaperpektong relasyon ni Dominic sa social media ay purong kasinungalingan lamang dahil ang totoo talaga ang dalawa ay tinatago lamang ang toxic nilang relasyon. At upang mapatunayan ang kanyang sinasabi, iniharap nito ang iba't ibang mga testigo na nagpatunay na noong una, ang relasyon ng dalawa ay katulad lamang ng ibang mga high school students. Ngunit hindi nagtagal, ang mga ito ay sineryoso na ang lahat. Kaya si Mackenzie ay sumama at tumira na rin sa bahay ng mga magulang ni Dominic. Bagamat hindi sang-ayon noong una ang mga magulang ng dalawa ay wala na rin silang nagawa para pigilan ang mga ito. Ngunit ang honeymoon phase sa relasyon ni Mackenzie ay kaagad natapos.
Sinabi ng mga ito na kung ang mga magulang ng dalaga ay masaya na nakakilala ito ng responsable at mabait na lalaking tulad ni Dominic, ang mga magulang naman ng binata ay walang masabing maayos tungkol kay Mackenzie. Ngunit dahil sa mahal ito ng kanilang anak ay hinayaan lamang nila na ipagpatuloy nito ang pakikipagrelasyon sa dalaga dahil akala nila na hindi rin naman magtatagal ang relasyon ng dalawa. Pero ang hindi alam ng pamilya ni Dominic, ito pala ay mahal na ang dalaga at plano na nitong pakasalan si Mackenzie kung sumapit na ang 18 kaarawan nito. Gusto rin ni Dominic na lumipat sila sa mas malaking syudad tulad ng New York City dahil sa mas maraming oportunidad. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang kanilang mga plano ay tila malabo naman yung mangyari. Dahil sa pagtagal na magkarelasyon ng dalawa, ang dating sweet na si Mackenzie ay nag-iba ang ugali. Ito ay unti-unting nagagalit kay Dominic kahit sa maliit na bagay, hanggang sa nagiging bayolento na ito sa kanyang live-in partner. Dahil sa dalas na kanilang pag-aaway ay nagdesisyon si Dominic na mas makakabuting sila ay maghiwalay na lamang. At katulad ng inaasahan, si Mackenzie ay nagalit at nagbanta ito na kung siya ay hihiwalayan ni Dominic ay papatayin niya ito. Pagkatapos niya matanggap ang mga banta ayon sa kaibigan ni Dominic, ay nakumbinsi ito na mas makakabuti na layuan na talaga niya si Mackenzie dahil sa ipinapakita nitong pag-uugali. Ngunit kahit anong layo ang gawin niya, ang kanyang ex-girlfriend ay hindi tumigil. Paulit-ulit nitong kinulit ang binata hindi lamang sa social media. Pero kung hindi ito nagre-reply sa kanyang mga DM o kahit simpleng tawag o text, si Mackenzie ay mag-i-email pa para lamang makontak siya. Base sa investigasyon, lumalabas na ang dalaga ay walang tigil na humingi ng tawad kay Dominic at lagi nitong sinasabi kung gaano niya kamahal ang binata. Ngunit kung titingnan naman ang laman ng iba niyang mga mensahe ay wala na itong ibang ginawa kundi husgahan at pagbantaan ang buhay ni Dominic. Ang binata ay hindi pinatulan ng kanyang mga pananakot kaya kalaunan ay tumigil at sumuko na rin si Mackenzie sa pagkontak sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap na naman ng text si Dominic mula sa dalaga. Pero sa pagkakataon na ito ay sinabi ni Mackenzie na tanggap na niya na hindi na talaga sila magkakabalikan pa. Kaya humingi ito ng paumanhin sa mga nasabi niya at ayon dito ay magfo-focus na lamang siya sa kanyang pag-aaral. Si Dominic ay nagulat sa pagbabago ng ugali nito, kaya kinausap na rin niya si Mackenzie. Ang pagkakataon na yon ay hindi pinalampas ng dalaga at upang mapalapit siya sa kanyang ex, ay hiningi nito ang tulong ni Dominic para magpatulong sa tamang university na dapat niyang pasukan. Ang binata na meron pa rin nararamdaman kay Dominic ay hindi naman ng dalawang isip at sa loob ng ilang linggo ay naging madalas ang kanilang pagkikita. Kalaunan ay opisyal silang nagkabalikan. Ngunit ang mga magulang ni Dominic ay pinaalalahanan ang binata na ang kanilang pagbabalikan ay maaaring hindi magandang idea dahil si Mackenzie ay spoiled at ang pag-uugali nito ay napaka-unstable. Ngunit kahit anong paalala ng kanyang mga magulang, si Dominic ay pinagpatuloy pa rin ang pakikipagrelasyon sa dalaga dahil naniniwala ito na magbabago pa rin ang kanyang nobya. Pero ang hindi alam ni Dominic, si Mackenzie ay meron palang ibang plano. Ayon sa kaibigan na magkasintahan, ilang linggo bago bumangga ang kotse sa pader, ay laging sinasabi ni Mackenzie sa kanila na maghihiganti siya kay Dominic dahil iniwan siya nito. Laging sinasabi ng dalaga sa kanyang mga kaibigan na kung makaisip na naman si Dominic na iwanan siya, ay mas mabuti pang mamatay na lamang silang dalawa. Ayon sa mga ito, si Mackenzie ay gustong gayahin ang eksena sa pelikula na napanood nito kung saan ang mga bida ay magkasamang namatay dahil ang kotse ng mga ito ay nahulog sa bangin. Sa isip na Mackenzie, ang kanyang plano ay napaka-romantic. Kung sila ay magkasamang mamatay, ang mga tao ay laging maaalala ang love story nila ni Dominic. Ang mga kaibigan niyang nakarinig ng mga plano niyang yan ay hindi naman nag-alala dahil ayon sa kanila, bagamat madalas sabihin niyo ni Mackenzie ay hindi naman niya ito inaaksyonan. Pero ang hindi nila alam ay seryoso pala ito sa kanyang mga pagbabanta at ang matagal na niyang pinaplano ay isinakatuparan nito noong July 2022. Ang dalawa ay masayang dumalo sa party at bandang alas 5 ng madaling araw, ang mga ito ay nagdesisyon ng umuwi. Pero hindi inaasahan ni Mackenzie na makikisabay sa kanila si Davion. Bagamat hindi niya gusto, ayon sa prosekusyon, ay napilitan na din si Mackenzie na pasakay nito para hindi magsuspecha si Dominic.
Katulad ng nakita mong CCTV footage kanina, si Mackenzie ang nasa steering wheel at binaybay niya ng tahimik ang daan na ito. Nang sila ay nasa bahaging ito, ang 17 taong gulang na dalaga ay tinabakan ang gas pedal. Ang sasakyan ay humarurot at ayon sa mga investigador, bago nito isinalpok ang kotse sa pader, ito ay tumatakbo na mahigit 90 miles per hour. Ang prosecutor ay pinakita sa judge ang mga droga na nakita ng mga pulis sa loob ng kotse, pati ang toxicology report kung saan makikita na si Mackenzie ay merong droga at alak sa kanyang sistema. Kung hindi pa yan sapat ay tumistigo din ang doktor na gumamot sa dalaga. Ayon dito, pagkatapos magkaroon ng malay ni Mackenzie, ang una nitong ginawa ay umiyak at saka inamin na sinadya niyang ibangga o isalpok ang sasakyan dahil gusto na niyang mawala sa mundo kasama ang lalaking kanyang minamahal. Ngunit dahil sa akala ng doktor na ito ay nag-hallucinate o baka nakakaranas ng delusyon, ay ipinagkibit-balikat lamang niya ang mga sinabi nito. Ang mga detectives naman na unang dumalaw sa kanya sa ospital para interviewin siya ay tumistigo din. Sinabi nito na noong nakausap nila si Mackenzie ay iba na ang sinabi nito. Sa halip na umamin na sinadya niya ang lahat, ay sinabi ng dalaga na wala siyang maalala. Ang defense team ni Mackenzie ay iniharap ang isang eksperto na nagsabi na posible na i-block ng utak ng isang tao ang isang pangyayari kung ito ay nakaranas ng nakakalungkot o yung talagang nakakatromang pangyayari. Ngunit ang anggulo na yan ay winasak ng prosecutor. Sa CCTV footage na ito na nakuha ng mga investigador ay natuklasan nila na ilang linggo na palang nag-iensayo si Mackenzie dahil paulit-ulit itong dumadaan sa kalsada kung saan ito isinalpok ang kanyang kotse. Para sa prosecutor, ang nangyari ay hindi isang aksidente dahil ito ay klarong talagang pinagplanuhan ng nasasakdal na nangangahulugan lamang na ang pangyayari ay pasok at 100% murder. Pagkalipas ng ilang araw na paglilitis bago ibaba ang sentensya ng hukom, ang pamilya ng mga biktima ay binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa korte. Ang mga ito ay sinabi na ninakaw ni Mackenzie kina Dominic at Davion ang pagkakataon na maging matagumpay sa buhay. Dahil sa sakit na kanilang nararamdaman ay hiniling nila sa judge na hatulan nito ng pinakamahabang parusa na kaya nitong ibigay. Ang ina ni Mackenzie ay binigyan din ng pagkakataon at ayon dito ay hindi deserve ng kanyang anak na makulong. Ayon kay Natalie, dahil sa kalungkutan, ang kanyang anak ay nagtayo ng dambana sa loob ng kwarto nito kung saan merong litrato ni Dominic. Nanindigan nito na ang nangyari ay isang aksidente lamang at nakiusap din ito sa judge na bigyan ng mas mababang parusa ang kanyang anak. Si Mackenzie naman ay nagbigay din ng victim impact statement kung saan humingi siya ng tawad sa pamilya nina Dominic at Davion. Sinabi nito na sana isang araw ay makita ng mga ito na hindi niya sinadya ang nangyari at idinagdag niya na sana ay maalala niya kung ano ba talaga ang nangyari bago sumalpok ang kotse sa pader. Pagkatapos niyan, ang judge ay hinatulang guilty ang 18 taong gulang na si Mackenzie sa lahat ng mga kasong isinampa sa kanya. Siya ay pinanrusahang makulong ng 15 taon sa kulungan at maaari siyang mabigyan ng parol kung sakaling maganda ang kanyang pag-uugali. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.